Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children. Ayon sa kawikaan na ito, ang mabuting tao daw ay mayroong pamana para sa kanyang mga anak at maging para sa kanyang mga kaapu-apuhan. Isang napakagandang pangako ng Diyos para sa mga sumusunod sa Kanya. And this is also a clear incentive for us to be faithful in following the ways of God. Ang pamana na tinutukoy ay hindi lang yan sa lapi, hindi lang yan ari-arian. Bagaman kasama yon, syempre. Importante na merong pamanang mga material na bagay. Pero ang pamana ng kabutihan ay higit-higit pa. Kaya magandang pag-usapan ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid, ano nga ba ang mabuting pamana? Ano nga ba ang mabuting pamana? At paano tayo makakapag-iwan ng mabuting pamana sa buhay na ito? Sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, paano nga ba mag-iwan ng mabuting pamana? Ito ang ating shared reflection ngayong umaga na pinamagatan nating ang mabuting pamana. Una sa lahat, ang lahat ay mayroong iniiwang pamana. At ang lahat actually ay may tinatanggap na pamana. Ang lahat mayroong iniiwang pamana, conscious kayo o hindi. At ang bawat isa sa atin meron tayong tinatanggap na mana, conscious tayo o hindi. Buksan pa natin yung topic ng inheritance ng pamana na yan, malawak yan. In terms of what we inherit, we must consider that we also inherit physical traits. We inherit physical traits. Inherited physical traits are passed on genetically from parents to children. This includes eye color, height, color ng balat, texture ng balat, hair, kung straight ang buhok o kulot, pati blood type, minamana. So physical traits are inherited. Kasama na dyan ang ilang mga sakit. Kaya yung mga may hika, minamana yan eh. Mga may allergy, minamana yan. Lahat tayo may tinatanggap na mana. And that is something to be thankful for. We also inherit, mga kapatid, we also inherit culture. We also inherit values and worldview. Ang ating mga kultura, ang ating pagpapahalaga, yung mga pinapahalagahan natin, at yung mga pananaw natin sa mundong ito, lahat yun minana. Kaya one way or another, wag magdraman. Wala naman akong tinanggap mula sa mga angkan ko, mga ninuno ko. Meron. Yung mga pinapahalagahan mo. Mga minana yan eh. Halimbawa, bakit mahalaga ang Pasko? Bakit mangyari na ang mangyari, magpapasko celebration talaga? Pagpapahalaga kasi yun. Bakit paid national holiday ang Biyernes Santo at saka Sabado de Gloria? Sipin mo, paid siya, tapos batas pa throughout the Philippines. Kasi yan ay sama-sama nating minana na pagpapahalaga. Bakit ang daming ninong at saka ninang sa kasal? Di ba? Minimum tig-20 na pares. Di ba? Ganun ang minimum ngayon. Meron pang mga 40 yan. Kaya procession pa lang 2 oras na. Hindi pa nagsisimula yung actual na seremonyas. Bakit ganun? Kasi nga yan, mga minanang pagpapahalaga. Ang mga anak, di ba ang mga anak, bakit ang galing-galing ng bata sa math? Bakit mahilig siya sa music? Ang tanong sa mga bata, kanino? Nagmana. Siyempre, kanya-kanyang claim yung nanay at saka yung tatay. Yung math sa akin galing yan. Kanya-kanyang claim. Lahat tayo, ang punto natin dito, merong pinapamana, meron tayong minamana. Lahat yan ay minamana natin, lalo't higit yung mga pamanang kaisipan. Ang mga pamanang kaisipan, kasama nga dyan yung mga pinapahalagahan natin. At pagdating sa kaisipan, tayong mga Pilipino, meron tayong kakaiba at natatanging pananaw at pag-iisip. Kagaya halimbawa, ang lugar sa ating pananaw ay hindi lang physical space, kundi isang bukal ng kahulugan. Yan ay hiniram natin sa nauna ng binanggit ni Ate Melba Magay sa kanyang aklat.
malalim ang kahulugan sa atin ng lugar. Kaya may expression tayo, di ba, na dito po sa amin. Pag sinabing dito po sa amin, hindi yan yung inaangkin mo yung teritoryo. Yan ay actually pagpapakilala. Na ganito kami dito, masaya dito, dito ay sabay-sabay kaming kumain, halimbawa. Yan ay pagpapakilala at pagbabanggit ng pinaguhugutan ng ating kabuluhan. Kung ano yung malalim para sa atin. Pinapakilala rin natin sa ganyang expression, ano yung pinanggagalingan ng ating katatagan ng loob, saan nanggagaling yung katiwayasan ng ating isip, yung kapayapaan ng ating isip, malalim ang kataga na space para sa atin. So yan, napaka-unique na mga minana natin na pananaw. Kasama dito, kaugnay dyan, ay yung minamana rin natin, we also inherit ang ating pagkakakilanlan or ang ating identity. Minamana din, yes, ang identity. Ang ating pagkatao. Ang ating pagkatao ay binubuo ng mga pamana ng ating mga ninuno. Kasama na dyan yung panlasa sa pagkain. Bakit ganyan ang timpla ng Pinoy? Kasama na dyan yung tipo ng pananamit. Pati ang paraan ng ating pakikipagkapwa. Unique yan na minamana natin. Hindi lang yan basta umusbong. Minana yan at ipinamana sa atin yan. Kagaya halimbawa din, sabi natin sa paraan ng pakikipagkapwa, pag meron kayong bagong kilala, anong una niyong tinatanong? Halimbawa, meron kayong bagong kilala sa isang party, sa isang reception, anong una niyong tanungan? Di ba ang una nating tinatanong, taga saan ka? Diba? Yun ang tanong, di ba? Taga saan ka? Again, hindi yan na naman territorialism na parang taga saan ka, taga doon ka, no? Ako taga dito. No, it's not about territorialism. Actually, yung tanong na yan malalim para sa mga Pilipino, sa atin. Kasi yan ay paraan ng contexting. It's trying to analyze the context nung kausap mo base sa kung saan siya galing. Ito ay pagkilala sa katauhan nung kausap. At hindi lang natin siya kinikilala na halimbawa, ay, taga Bicol. Di ba? Mga ganyan. Meron ka na kaagad tumatakbo sa isip. Meron na tayong nabubuong katauhan sa kanya. Taga Nueva Ecija. Ito rin ay pakikidugtong sa buhay. Kaya di ba? Kaya natin din kasi siya tinatanong, taga saan ka? So halimbawa, ang sagot niya ay taga Cebu. Ay, kilala mo si ganito? Kasi yung kamag-anak ko, nakikidugtong tayo sa buhay niya. Naghahanap tayo ng dugtungan. Kaya kahit na yung tinatanong mo, taga saan ka? Taga US, sa Florida. Ay, kilala mo si ganito? Na ang laki-laki ng lugar, di ba? Parang malay ko kung saan ko matatagpuan yung tao na sinasabi mo. Pero yun, kasi hindi natin talaga literal na tinatanong, sa halip, naghahanap tayo ng dugtong dun sa buhay niya. Na kung taga diyan ka, baka sakali na magkadugtong yung buhay natin. Ganon kasi tayong mga Pilipino. Mahalaga sa ating pananaw yung pagdudugtong-dugtong ng buhay. Ngayon, malinaw nating nakikita na lahat tayo mayroong mga tinatanggap at iniiwan na pamana. Mabuti ngayon na tukuyin natin sa ating reflection, ano nga ba ang dapat nating ipamana, lalo't higit mga tagasunod tayo ng Panginoong Hesus. Unahin natin, first, let's point out, ano ang mali muna na ipamana? What are the things that we should not pass on? What should we not pass on as an inheritance? And what kind of inheritance should be avoided? Una, huwag na tayong magpamana ng mga away. We should not pass on, we should not inherit quarrels, especially disputes due to inheritance itself. Kasi nagpapamana ka na nga ng away, tapos yung away pa na pinag-aawayan nyo ay tungkol dun sa mana. At ang dami-dami, mga kapatid, hindi na naubos yung istorya na yan na isang pamilya sila, nag-away-away sa mana. Huwag nating manahin yung mga ganyan. Napakarami ang mga nag-aaway dahil sa mana. Sa halip na maging pagpapala, yung ipapamana at mamanahin, naging sakit pa ng ulo, naging sakit pa ng kalooban, nagkaroon pa ng sanhi ng hidwaan, dahil dyan sa mana-mana issues na yan. Mula noon hanggang ngayon, it's the same story. Kaya dapat matuto na tayo. In Genesis chapter 21, verse 9 to 10,
If we will remember yung eksena ni Abraham, ni Sarah, at saka ni Hagar, may drama rin sila noon pa. Sarah said to Abraham, "Get rid of that slave woman Hagar," which is the second wife, "and her son Ishmael," anak ni Abraham din kay Hagar, the second wife. "For that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac." Yes, kasama yung drama na yon sa boses ko. Sabi niya, hindi yan tatanggap ng mana mula sa iyo at hindi tayo mag-share ng mana sa mga etc. So imagine, way back in Genesis, drama na nila yon. Marapat pa bang ipagpatuloy natin yung mga ganyang dramahan na sa halip maging blessing ang mga pagmamana, mga inheritance, nagiging sanhi pa ng away? Another way of looking at this, mga kapatid, huwag nang magpamana ng galit. Kasi pagpapamana ng galit yun eh. Hindi lang material things ang pinapasa, right? Pati yung galit, huwag na magpamana. Sadly, merong mga nakakatanda, mga magulang, mga nakakatanda sa mag-anak, nagbibili ng galit sa mga anak. Nagpamana ka ng sama ng loob. Yung mga pinsan mo sa side na yan, wag mo silang kakausapin, wag ka makikiconnect sa kanila. Wag na tayo magpamana ng galit. Okay, baka talagang may masamang ugali, pero di turuan mo na lang na mag-ingat. Pero again, huwag magpamana ng sama ng loob. Huwag magpamana ng sama ng loob. Ano pa ang mga hindi natin dapat ipamana? Huwag nang magpamana ng outstanding balance of sin. And we are referring to accumulated consequences of wrongdoings. Don't let the people around you, don't let your children be affected by your own sin. Ngayon, of course, na the person who committed the sin, he or she will bear the guilt or the burden of that sin, right? Pero ang totoo, sa totoong buhay, hindi maiiwasan na madamay ang ibang tao, ang mga tao sa paligid, dahil sa mga kamalian na tayo mismo ang gumawa or yung person mismo ang gumawa. Kaya hindi man natin siya talagang ipinapamana, affected sila eh. Halimbawa, yung mga kahihiyan ng mga magulang na nagpapabigat sa buhay ng mga anak. Yung mga walang katapusang issue ng mga may anak pala sa labas, may pangalawang asawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Diba? Sino magbibit-bit niyan? Eh di yung mga anak. Sila ngayon na nagpapasan ng mga guilt na yon. Mga maling desisyon na tuloy pinapasa ng mga kapatid. So ang may gawa, yung isang sibling, pero wala na siya, ang may buhat-buhat ng kabigatan ng mga pagkakamali na yon, yung mga kapatid. Especially, it can also work vice versa. Yung mas nakakabata ang gumawa ng pagkakamali ang nagpapasan yung mga ate at yung mga kuya. Kaya iwasan natin na magpamana ng ganyan. Job 4 verse 8, "As I have observed, those who plow evil and those who sow trouble will reap it." And unfortunately, bagaman nandoon yun sa tao na nagkamali, gumawa ng mali. Pero kadalasan nadadamay talaga yung mga tao sa paligid eh. Kaya huwag magpamana ng mga consequences of sin. Another thing that we should not pass on, we should not inherit, let's make it a point na huwag na magpasa ng ignorance. Let's not pass on ignorance. We should make it a point that the next generation will know more than we do. Kailangan every generation, every bagong generation, mas magaling kaysa sa atin. At hindi tayo dapat ma-intimidate, hindi tayo dapat matakot doon na mas matalino sila, kasi dapat lang naman maging mas magaling sila kaysa sa atin. Proverbs 14:18, "Fools inherit more foolishness. Smart people are rewarded with knowledge." So yung mangmang, lalo pang magiging mangmang. Pero yung nagsusumikap na magkaroon ng kaliwanagan, lalo silang bibiyayaan ng katalinuhan. Let's make it a point na magpamana, not ignorance, but knowledge. And we should also not pass on, we should not make people inherit disbelief, doubt, and faithlessness. Huwag nating asahan na yung mga next generation natin, yung mga kabataan natin, magkakaroon ng matatag na faith kung tayo mismo masuwayin.
Gusto natin silang makadevelop ng relationship with God, then tayo ang mag-lead sa kanila. Kasi sabi nga, kung ano yung ginagawa ng matanda, yun din ang gagawin ng mga bata. So hindi siya rocket science, hindi siya sobrang lalim na programa at pagpaplano, maging mabuti lang tayong halimbawa. Maging mabuti lang tayong halimbawa. 1 Kings 15, verse 1 and 3, in the 18th year of the reign of Jeroboam, son of Nebat, Abijah became king of Judah. He committed all the sins his father had done before him. So hindi natin pakay pag-usapan ano ba yung mga sin nila, ano bang pinagagawa nila. Pero one thing is straightforward in this statement. Yung mga pagkakamali na ginawa ng anak, yun din kasi yung ginagawa ng tatay. So minamana, right? Pati faithlessness, namamana yon. You want to build a better future? Then show the next generation the way. Maging mabuting halimbawa. With that settled, ano naman ang mga mabuting pamana? Kasi yun ang sentro ng talakayan natin eh. What should we pass on as our inheritance? What should be our heritage? Ang ating ipamana, sana, una, faith and spirituality. Magpamana ng faith, magpamana ng spirituality. Again, hindi mabigat na requirement. Sumunod lang sa kalooban ng Diyos at maging mabuting halimbawa. 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi ni Paul sa sulat niya kay Timothy, I also remember the genuine faith of your mother, Eunice. Your grandmother Lois had the same sort of faith, and I am sure you have it as well. So si Timothy na dinidisciple na maging leader ni Paul, sabi ni Paul kay Timothy, alam mo actually hindi naman kagulat-gulat yung development ng faith mo, Timothy eh. Kasi you know what? Hindi yan bago. Una kong nakita yan sa nanay mo. And it doesn't stop there. Yung nanay mo rin kasi, nagmana sa lola. So you see the development of faith. Pwedeng ipamana ang faith. Pwedeng ipamana ang faith. Psalms 116 verse 16, I worship you, Lord, just as my mother did. And you have rescued me from the chains of death. Yung tibay ng paniniwala ng psalmist na ito, na nagpapatotoo siya na yung pananampalataya ko nagligtas sa aking buhay, nagpatibay sa akin, kaya nakatayo pa ako dito bagaman maraming tanikala ang kamatayan. Pero sabi niya, yan ay nagsimula sa pag-worship ko sa inyo, aking Diyos, na minana ko sa nanay ko. Pwedeng ipamana ang faith. Pwede rin tayong magmana ng faith. Magpamana ng pananampalataya sa mga mahal sa buhay. Magpamana. Nang sa gayon, magkaroon sila ng tibay ng loob at saka pag-asa, lalo na kapag wala na tayo sa kanilang tabi. Kasi wala namang guarantee at hindi naman talaga na i-guarantee na nandito tayo lagi sa tabi nila. Minsan yan ang isang pitfall ng modern day parent. Lahat siyempre gusto nilang asikasuhin para sa kanilang mga anak, para hindi na siya mahirapan. Imbis na matutong gumapang dahil gagapang naman ang lahat ng tao habang bata, para hindi na siya gumapang, ako na lang gagapang para sa kanya. Pati sa assignment sa school, yung nanay ang gumagawa, ang mga tatay din. Pero ang point, paano nga sila makakadevelop kung di natin sila tuturuan? So ang best pamana, tatag ng loob, tibay ng kalooban sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pa ang magandang ipamana? Let's pass on, let's make it a point to have people inherit material, property, and money. It's responsible din kasi na mag-iwan ng kahit ano man lang para meron silang simulain sa panahon na wala ka na. Lalo na kung yung tinutukoy nga natin na pwedeng ipamana na yon ay pera or ari-arian. Lalo na kung malinis na pinaghirapan. Yung walang liability pagdating sa kanila. Kasi merong mga material na pamana na ganon. Parang tila ang laki-laki nung tinransfer sa pangalan mo.
Nung chinek mo yung mga detalye, hinahabol ka na ng BIR, hinahabol ka na ng NBI, kulang habulin ka ng pulis pangkalawakan dahil sa dami pala ng issue nung pinamana sa'yo. So, let's make it a point to have something left to our loved ones na material things. Proverbs 13:22, good people will have wealth to leave their grandchildren, but the wealth of sinners will go to the righteous. Kasi daw, yung mga mali, ang paraan ng pagpapamana ng material na bagay, mawawala rin yun. Lilipat sa mga righteous. Kaya, minsan magandang abang-abang lang. Baka kayo ang dapuan ng mga hindi galing sa righteous, na non-righteous pala. Sa abot ng makakaya, mag-ipon ng pwedeng iwan sa mga anak, sa mga pamilya. Produce, be productive, be fruitful. Create excess wealth hanggat kaya para merong naka-standby dyan na pwedeng iwan. Pero dapat yan ay laging nakantungtong sa pamanang tamang kaisipan, tamang pag-uugali. Also, let us pass on, let us make people inherit good reputation. Good reputation. Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Yung mabuting pagtanaw sa iyo, mabuting pagkilala sa iyo, mabuting pangalan. Sabi niya ay minsan mas mabuti pa kaysa sa pilak o ginto. At yan ay hindi OA na pagpapakabanal. Siyempre may halaga yung pilak at saka ginto. Pero kadalasan may mas mahalaga pa doon. At yun nga raw ay mabuting pangalan. Hindi yun banal-banalan kasi sa totoong buhay, actual cases at actual na mga kwento, marami, binigyan mo na ng lahat, nagmana ng kung ano-ano. Pero hindi, dahil hindi nakatungtong sa tamang pundasyon, sa mabuting kredibilidad, wala o hindi mapagkakatiwalaan yung tao, nabigyan na ng yaman na wala pa. Naubos pa, naiwaldas pa. Kasi nga, hindi tama ang pundasyon. Ang yaman, dapat yan nakatungtong sa tamang pag-iisip, tamang pagpapahalaga. What else? Ano pa ang pwede nating ipamana? Magpamana tayo ng kabutihang loob at saka mabuting papakipagkapwa. Dapat yan itinuturo sa ating mga anak. At kahit hindi natin mismo mga anak, yung mga bata sa paligid natin, turuan natin paano makipagkapwa, paano makibagay sa tao, paano magkaroon ng kabutihang loob. Dapat minamana nila sa atin yung espiritu ng pag-ibig. Ang totoo, mga kapatid, ang material na bagay nawawala. Mauubos at mauubos yan. Kasi nga material siya. Marami rin na mga dunong, mga galing. Darating ang panahon, makakalimutan na rin siya. Darating ang panahon, magiging outdated na yung mga knowledge and skills na ipapamana. Pero yung kalooban na nakatanim sa pagmamahal, yun hindi yun nawawala ng saysay. 1 Corinthians chapter 13 verse 8, love never fails. Everyone who prophesies will stop. And unknown languages will no longer be spoken. All that we know will be forgotten. Sabi niya, maraming karunungan, hindi na gagamitin yan pagdating ng panahon. Maraming skill magiging outdated. Maraming mga do this and do that, mga prophecies, titigil din yan. Pero yung kalooban na nakatanim sa pagiging mabuti ang loob sa kapwa, yun, it will never fail. Kaya again, ang aking pakiusap at encouragement sa bawat isa, mga kapatid, yung mga maliliit na bata sa paligid natin, the youngsters, the young ones, disciple them. Pagtulong-tulungan natin silang turuan na maging mabuting tao. That way, kagigiliwan sila. Pag wala na tayo, we can be assured na dahil mabuti ang training ng batang yan, kagigiliwan sila. Magbubukas ang pintuan ng oportunidad para sa kanila. Marami nagtatanong, so paano nga po yan yung tuturuan? Maraming paraan. You can tell them your stories. Share your stories to them.
Minsan kasi nakukornihan na tayo dun sa mga kwento na, alam mo, nung araw, ganito. Kasi na-imagine natin, parang ang tanda. Dati ako yung nakikinig ng ganyan sa lola ko. Pues kayo na ngayon yun. So, huwag kayong maging madamot, ikwento nyo sa kanila. Noong mga panahon na walang cellphone, ganito ginagawa namin. Noong mga panahon na walang chat GPT, ganito kami gumawa ng assignment. Kopyahan. So pag mali ang isa, mali ang lahat sa classroom. Pero by hearing our stories, by hearing our real life experience, nagkakaroon ng kabuluhan sa kanila na this is humanity. Ganito ang sangkatauhan. Ganito tayo bilang mga tao. At mahalaga sa atin ang maging mabuti sa isa't isa. Ephesians 1:18. I pray that the eyes of your heart will have enough light to see what is the hope of God's call. What is the richness of God's glorious inheritance among believers. Ang point niya dito, sana magbukas yung mga mata, yung mga isip natin at makita natin, ang dami-dami nating minana mula sa ating Diyos. Ang dami-dami nating tinatanggap actually na minana mula sa ating mula sa mga nauna sa atin, sa mga ninuno natin. Napakalawak ng ating mga pamana at mga minamana. Bahagi natin ang mga pamana na yan mula sa nauna sa atin for better or for worse. Nandyan na yan. And sa totoo rin lang, may mga pagkakamali ang mga previous generation na tayo ang sumasalo ngayon. Pero sa isang banda, tumibay naman tayo. At ngayon, kung nakikita natin yan pare-pareho sa pangalan ng Panginoong Hesus, kung sinasabi nating mali yung minana natin na yon, then stop it here. Nasa ating mga balikat ngayon, yan tungkulin na yan. Pero sa isang banda, napakarami rin. Ang dami-dami nating mga minana na pagpapala. Maraming pagpapala ang sumaatin dahil sa mga ginawa ng mga nauna sa atin. Nung minsan, merong nagpakasal. So, I was asked to be the officiating minister somewhere Region 2. Basta malayo siya. Yung tipo ng layo na parang napagplanuhan mo na yung buhay mo, ano yung message mo next week, ano yung gagawin mo in the next 5 years, wala ka pa dun sa lugar ng kasal. So, ganun siya kalayo as in. While everything was provided naman, the transport, very accommodating naman yung nag-imbita. Basta ang point, ang layo. At ang layo ang taxing nung biyahe, nakakapagod. Pero nung natapos yung kasal, may lumapit sa akin, very elderly person. Sabi niya, alam niyo po ba na dito sa baryo namin na ito, sa lugar namin na ito, at sa angkan namin na ito yung kauna-unahang Christian wedding. At natatandaan ko po, yung lola niya, naalala niya na nag-pray na sana one day from now, magkaroon ng ganong klaseng wedding, makarinig ang lahat ng Christian message out of the wedding. Nung narinig ko yun, sabi ko, sulit naman pala ang biyahe. The point here is, mayroon tayong mga minamana galing sa mga nauna sa atin. Hindi natin alam pare-pareho, pero I'm sure, meron isa tayong lolo or lola sa buhay natin na pinag-pray ka. Na maaaring wala ka pa sa mundong ito, pinagpe-pray na niya yung mga apo ko, kaapu-apuhan ko. At tayong lahat nagtatamasa ng pagpapala dahil sa naunang pananampalataya ng mga tao na yon. Someone prayed for you from the past generation. Psalm 37, verse 25. As long as I can remember, good people have never been left helpless, and their children have never gone begging for food. Sa abot ng aking naaalala, lahat ng mga mabuting tao na nagmana ng kabutihan, nagpamana ng kabutihan, hinding-hindi sila naghirap sa buhay. Oo, meron mga challenges ang buhay, pero hindi sila aabot na sobrang nag-iikaw sila dahil hindi sila papabayaan ng Diyos. Yun ang pamana. Now, mapag-isipan natin ng mabuti mula sa reflection na ito, what should we leave behind? What should the next generation inherit from us? Mapag-isipan natin nawa yun. Psalm 25, verse 12 to 13,
Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. They will live in prosperity, and their children will inherit the land. At maganda yan sa pananaw ng Pilipino kasi yung land hindi lang teritoryo yun. They shall inherit the puso, the kaisipan, the pagpapahalaga, the kalooban na ang yaman-yaman, very prosperous. Ano ang dapat nating iwan bilang pamana sa mga tao sa paligid natin, sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay? Ano ang dapat nating iwan? Mag-iwan tayo ng mabuting pamana sa pangalan, sa diwa, at sa liwanag ng Panginoong Hesus.